Boss D, ano to? That's what she said. Nanunumbalik ang Tito Oliver nyo from a vacation. At today ngayong araw, sisilipin natin ang bagong bahay ni Ako Si Doggy. So guys, check natin ngayon yung sa likod ng bahay, lahat-lahat, pati yung sa harap. Mamaya natin tignan yung harap. So, ito muna yung bahay sa likod, guys. Okay. So, na-appreciate ko tong color scheme nung bagong bahay ni Boss D. Kung saan almost monochrome siya na grayscale. So, we have light gray, dark gray, and white over here. Maganda siya tignan, very, very classy. Na one more thing na nagustuhan ko dito. So, umpisa pa lang ay makikita natin meron silang outdoor na wash area dun sa may garahe, which is super useful pag bago ka pumasok sa loob ng bahay, hugasan mo muna kamay mo. This is a good design move. Loob niyan, ito siya guys, ito yung likod namin. Ganito. Okay. So, pang chill, if ever. So, yan. Si AJ yung order nito. A very nice chair, Boss D. Now, one thing na napansin ko dito sa kanilang backyard patio ay yung kanilang pader, which is textured siya na wall, or some people call this stucco, but the British call it stucco. Because pag tinapon mo yung cemento onto the padero, it's gonna stucco onto the wallo. Hindi ko alam saan papunta yung joke na yun, my dudes. Pero, yeah, textured walls, excellent ito para sa mga exterior natin na pader. Kasi hindi na kailangan perfect na flat yung wall na yan at hindi kailangan perfect yung palitada. Once na nalagyan na ng texture yan, ay hindi na mahalata. And it adds a little bit of visual interest, lalo na pag may ilaw na parang ganito. Makikita nyo, may onti siyang shadows. So, hindi boring tignan yung plain na pader. Now, it comes with some disadvantages. One ay, mas mahirap siya linisin, syempre, my dudes, kasi meron siyang texture. Two, ay kung isa kang clumsy boy na tulad ko at nadapa ka, sumadsad yung mukha mo dyan, goodbye, money-making face. Lastly, ay pag meron tayong repairs na gagawin dyan, kailangan natin tiktikan yung pader and then magre-reapply ng texture, ay hindi kayang perfect na gayang-gaya. Usually, mas halata pag meron tayong repairs tulad dyan, you know, mas halata siya. Guys, by the way, yung lot area, hindi ko alam kung ilan square meter, pero yung bahay mismo is around 395. 395. Okay, so medyo malaki itong bahay ni Boss D. So for your reference, my dudes, yung usual na size ng mga bedroom natin, around 9 to 12 square meters. And then yung mga living room naman natin, or sala, 12 to 15 square meters yon. Para sa toilet and bath, 2 square meters to 3.5 square meters, okay na yung ganong kalaki. And para sa kitchens natin, 6 to 10 square meters. So with those general sizes, my dudes, pwede nyo nang i-add yung mga areas na gusto nyo. At basically, makikita nyo na kung gano'ng kalaki yung bahay na kailangan nyo. Guys, kita nyo yung shape dito, lahat, okay? Ito yung ano niya, entrance niya. Ito yung entrance namin, guys. So may dalawang halaman. Fake to, okay? Hindi ako mag-aalaga ng halaman. Baka mamatay ka agad yun in 3 days. Fake plant. Mukhang legit naman. Hindi, totoo ata, gagsi. So, pasok tayo, guys. Nalin lang si Boss D ng halaman na napakaganda. Now, let us go back dun sa kanilang gate. Makikita natin, black yung gate nila. Now, very, very common na ang mga gates natin, kulay black. Why is that, Tito Oliver? Again, it boils down to one, easy maintenance. Madaling malinis yan. Hindi masyado halata rin yung imperfections pag black na matte or satin na paint yung ginamit sa ating mga gates. And two, yung kulay ng black is medyo imposing siya from the outside. So yung mga magbabalak pumasok, ma-intimidate sila, oh no, it's black. Am I racist? So black usually gives a sense of security and authority as well as sophistication. So, yung dating nung gate na yan, from the outside intruders ay nakakatakot pumasok. It looks very secure kasi black siya. So, yun lang, yung psychology of colors behind that. Welcome to the first floor, guys. So, first floor to. Dito sa bahay na, dito sa first floor, guys. So, pagdating nyo, pag yung entrance nyo, guys, okay, pagpasok nyo. Not gonna lie, my dudes, ang ganda nung dating nung living room. Yung ganitong klaseng style, nauuso to ngayon sa internetosphere natin. Wabi-sabi style siya. So, what is a wabi-sabi? Yan ba'y nilalagay dun sa sushi na pangpanghang ng soy sauce natin? Hindi. Although both those things, wasabi and wabi-sabi, originated in Japan. Basically, ang wabi-sabi ay Japanese philosophy siya that appreciates yung imperfection at beauty ng mga natural na bagay at natural na forms tulad nito. Very, you know, amoeba-like yung form niya. And then ito, mukhang seashells, itong pader. Very, very natural and, you know,
imperfect. Guys, nga pala. Yung Lamborghini guys, hinagam ko lang yan. Okay? So, okay guys. Ito, lagay ng mga tsinelas, etc. If ever. Yeah, taga ako dito. I think magpapaalang ako. Tapos may bill kagad na megal ko. Wow. Oh, you hate to see it, man. You hate to see it. Ito, hindi ko alam kung anong tawag sa upuan na to. Okay? But still, I love it. Video editor placed a lower thirds chair. Yeah, so mga interior designers out there, comment down below. Anong pangalan ng chair na ito? Yung official na name, my dudes. Anyway, Boss D, ano to? Ano nangyayari dito sa CCTV na to? Anong binabantayan nito? Yung filter ng aircon kung madumi na? Ne, just kidding. So, kung isipin nyo, dogs, parang, ano ba to? Yung ceiling, hindi siya high ceiling. So, basically, sa first floor lang yan. Nung una din, pagkapasok ko dito sa bahay na to, parang na-off ako dito sa first floor. Sabi ko, oh shit, hindi high ceiling. Pero pagpasok ko second, pati third, oh my god, nawawa ko. Pero overall, maganda naman. So, I see. So, hindi pala nasobran sa Cherry Percy Boss D at tumangkad pa siya beyond his growing years. Mababa lang talaga yung ceiling. It's either architectural style to. My dudes, merong mga architects na talagang yung entrance ng bahay ginagawa nilang makitid, tapos biglang boom, luluwang to give you that feeling of sudden, release. That sounded wrong. So, pakinggan. Hindi, parang, parang guminhawa. Yun. So, dadaan ka muna sa unting hirap and then maginhawa. May mga architect na ganun yung klaseng style na ginagawa nila. Or, mababa itong kanilang first floor dahil most likely, umabot na sila doon sa building height limit, doon sa subdivision, doon sa area or zone kung nasa nakalagay itong bahay na ito. So, sometimes may building height limit na hanggang 3 palapag lang pala yung pwede mong gawin. Around 9 meters from the road level. May mga ganung rules ng subdivisions, my dude. So, baka sinunod yun ng architect nito. Kaya mababa banda dito sa first floor. Dito yung first guest room natin. Toilet. Okay. Pasukin muna natin yung toilet. There you go. Dito yung toilet, guys. Which is nakita nyo na din. So, pretty much basic, fundamentals. Alam nyo yun. There you go. Now, pasok tayo sa first guest room. Okay. This is our first guest room, guys. There you go. Oh, mukhang hotel. Grabe. Big round of applause dun sa interior designer na kinuha ni Boss D or kung sino man nag-design nito. It looks stunning, shall I say. So color scheme, on point, kubre kama, hindi na Doraemon or flower patterns. Plain white, looks very, very classy now. So, eto ang ganda nito. Nagustuhan to ni AJ. Nakita niya siya. Ate Jen, ang ganda! I like that lamp. Sa kwarto ko. Pero may iba pa pala kami sa kwarto ko. Pero ang ganda nito. Yan. Okay. So, sa mga na-curious sa inyo out there, my dudes, yung lamp na ito, type nyo lang sa Google, Wabi Sabi lamp. Lalabas na yan dun sa ating mga, shopping applications kung saan napapagastos tayo ng sobra. Don't blame me. Next is, pagbalikan, hindi natin ito na-explain. So, ito guys, sabi natin dyan dito, normally iba to, iba yung design. Sabi natin dyan, lalagyan niya daw ng ganyan. Sabi ko, okay. Pero yung si Axel, baka dampot-damputin yung bato. So, ginawa ni ate dyan, okay, diniscard niya, linagyan niya ng glass. May bato pa naman sa labas, boss. Pwede pa rin niyang pulutin yon. One thing you could do kung ayaw niyong pulutin ni Axel, yung mga bato na yan, ay pwede niyo siya lagyan ng clear na emulsion para magdikit-dikit together yung mga rocks. Hindi na mapulot ni Axel yung mga nasa bandang labas na bato. Although, ang mangyayari doon ay, nakadikit na yung mga rocks, so slightly permanent na yon. Hindi nyo na pwede palitan. Nandiyan na yung bato na yun pag nilagyan nyo ng emulsion or some sort of clear na adhesive. Mga ako, super ganda. Hindi siya Instagrammable, Pinterestable. Pag akit natin dito, may bintana para pumasok yung natural lighting. Hindi ko sure kung sa camera lang ito, my dudes, or dito sa video lang, pero maganda yung pagkaka-finish ng kanilang bahay. One way I judge houses ay tinitignan ko yung mga kanto. Makikita natin dito, yung kanto dun sa ilalim ng hagdanan, diretsong-diretso. Itong kanto dito sa kanilang slab, diretso din siya. Ayan. Pati itong sa bintana, diretso yung kanto. So, very good. Ano South, East, West, North? Sunlight. Okay. Natural sunlight. Pagpasok natin dito, ang una natin makikita ang kitchen. Basically, first. I like the layout. Maganda yung kanilang layout. Ref dito, lababo, range. Yun nga lang nakaharang sa kanilang work triangle, as we would say, itong island countertop. But all in all, okay na rin kasi nasa tapat ng bintana yung lababo, which is common design practice para hindi amagin
yung ating lababo because it's always wet. So pag nilagay nyo yan sa may bintana, matatamaan siya ng araw, gonna dry it out. It's all Gucci. Let's go. So, tapos ito yung ref namin, which is, like I said, kakadating lang namin. Alos pang laman. Ay, well, meron tubig. May styrofoam pa. Which is, nandito na yung mga solar panels. So, if ever na mag-brand out, may kuryente pa rin kami! Solar panel, tapos may server din tayo dito for the internet. So, kahit tatlong internet, isasalpak sa lahat yan. Tatlo sabay-sabay yun. Pag if ever namatay isa, may dalawa pa rin akong reserve. Pag namatay yung dalawa, may isa pa rin akong reserve. Pag namatay yung tatlo, abay pucha na yan. Kupal na siglo. Wala, malas na pag namatay yung tatlo. Now, I like that they going with solar power. Makakatipid sa kuryente ito in the long run. Now, when I say in the long run, pag may mga solar panels, ang kadalasan dapat nyo tinitingnan ay yung ROI or return of investment nyo or gaano kabilis mababalik yung pinambayad nyo dun sa solar panels. So, kadalasan na typical ROI ng mga solar panels is around 10 to 15% or let's say about 6 to 10 years na ginagamit nyo yun, saka pa lang maibabalik yung buong binayad nyo. So, let's say you paid 1 million pesos for your solar panels. So, every year, maibabalik yung 10 to 15% or around 100,000 to 150,000 pesos yung matitipid nyo sa kuryente. So, parang yun yung may babalik sa inyo. And then, in about 6 to 10 years, fully paid na yung solar nyo. So, lahat na ng ma-generate na kuryente from then on is libre na. Libreng kuryente na yun, my dude. So, that is what we call ROI when it comes to solar panels. Ito yung salas namin. Okay, dito second floor. Ang ganda ng furniture nila, my dudes. TV. Gusto ko kasi dyan, guys. 100. Ayaw ni AJ. Sorry, Boss D, but I gotta agree with AJ with this one. I think kung 100-inch TV nyo dito, masyado nang malaki. Every time may nangyayari in other corner, titingin ka doon and then lilingon ka. Now, ayan, meron tayong TV sizing guide dyan out there for you, my dudes, para makita nyo. Depende kung gaano ka lapad or gaano kalalim yung salas nyo or living room nyo, iaayon nyo sa size ng TV yon, my dudes. Kasi there's such a thing as too big. We drink it every day. Hindi. Labo. Yeah, there's such a thing as something too big, my dudes. Minsan, too big is not that great. That's what she said. Let's move on. So, ito yung computer natin. So, triple monitor tayo. Nice. Tapos ako, ergo na gaming chair. Sabi nyo daw, Ergo, saan yung that's the future. CPU? Basically, yung CPU, guys, naka-mini PC ako eh. Hindi nyo makikita yung CPU. Pero which is super late lang. Ito lang siya. Yung maliit na Asus. Asus ROG Nook yung tawag. So, ito siya, guys. So, Nabanggit ni Boss D na Asus ROG Nook siya or Nook. Yung Nook, isa itong term na kinoin ng Intel, which means next unit of computing. And para lang siyang maliit na all-in-one computers na kasing size siya usually ng consoles or even smaller. Ako yung nag-assemble nito, guys. Patanggal na pala. Pero kung titingnan nyo, guys, kung titingnan natin dito sa baba, guys, lahat ng to nakadikit dun sa taas. So basically, ito. Okay na rin yung wire management, cable management. Acceptable. Sa problems ko rin to, Boss D, yung natatanggal yung mga dididikit ko na parang cable organizers. May nahanap akong hack. Wait lang. So ito yung ginagamit ko pandikit ng kahit anong bagay for cable management, my dudes. Ito, meron tayong 3M na tape over here. Yan, meron tayo yung clear. And meron tayo itong black. Medyo may kamahalan nga lang yung mga gantong klaseng tape. But I found out na malayong mas matibay sila kumpara dun sa ordinary lang na double-sided tape that comes with our, you know, sticky hook thingies. So guys, ito na yung chandelier natin ngayon. So mas makikita nyo to close. I like the chandelier. It looks great. So mas malapit dito sa third floor. Mas mataas basically. Super taas, guys. So like I said, dito nagaganap lahat. Like lahat. Okay? Ang ganda talaga ng pagkaka-design, my dudes. Very wabi-sabi talaga siya. Makikita natin meron tayong organic forms or itong parang kurbada sa kanilang ceiling. It looks nice. Tas itong wall, buho. Binabalance niya itong space na ito kasi pag dire-diretso lang yung lines, kadalasan kalalabasan nun medyo masculine. But by adding these curves, nagkaroon siya ng feminine and softer touch. Papasok tayo sa master bedroom. So makalat-kalat pa, guys, kasi yung ibang gamit ko nandito na. I mean yung gamit, pag sabi ko ibang gamit, yung mga relo lang. Welcome to mi casa. Master bedroom. Pasok po. So first thing first, kung makikita nyo, dito yung mga watches natin. Wala akong masabi sa interior design talaga, my dudes. Napakaganda. So yung ceilings nila,
May shadow gap, adds a little bit of, parang separation dun sa pader tsaka sa ceiling. So yun yung usual na purpose nitong shadow gap, kung saan may maliit lang tayong awang in between the ceiling and yung pader. And then for the walls, paneled yung walls nila. Yan, makikita nyo, ang linis. So eto, discontinue na to. Isa sa pinaka-favorite ko yan. Tapos eto yung relo ni Al. Okay, skip natin itong mga relo thingies kasi, hindi naman tayo expert dyan eh. Hanggang Casio lang tayo. So, for our viewers out there hoping nare-reactan ko yung watch content ni Boss D, I apologize. As an apology, ito pakita ko yung watch ko. Ayan, meron tayong Casio calculator watch thingy na na-sprayan ko na alcohol. Kaya nagkaroon ng parang mancha dyan. Apparently, hindi pala glass to. I think acrylic lang siya, and ang acrylic ay allergic sa alcohol. So, wag nyo i-sprayan yung mga acrylic nyo na alcohol. And then, meron tayong Seiko. So, anong say mo sa Seiko? Very... ganyan lang. Yung gusto ko dito sa Seiko, my dudes, meron siyang parang kita mo yung likod, hindi makita ng camera, anak ng tipaklong. You focus on the wrong things. That is why you're not successful. Ayan, there we go. May see-through sa likod, which, sino makakita nun? Ako lang, di ba? Pero, it's there. I know it's there. So, parang keyboard lang yan eh. Parang itong keyboard natin, di ba? Yan, flex din tayo sa vlog natin. Maganda yung likod niya. Pero, sinong makakita niyan? Ako lang makakaalam na may ganyan yung likod ng keyboard ko. But now, pinakita ko na sa inyo, alam nyo na rin. So, I guess yun lang yung purpose ng mga ganyang bagay pang flex. Also, the sound of the keyboard, guys. Oh, so creamy. Comment down below if you want some more keyboard content from your Tito Oliver. Our walk-in closet. There you go. Ooh. Maganda. Okay. Now, one slight comment ko lang dito sa walk-in closet nila, Boss D, ay pag ganito nakakita yung inyong mga walk-in closets, mas okay kung open na lang siya or wala na siyang pintuan tulad nito kasi yung pintuan na yan, once na binukas nyo, it consumes a lot of space dito sa kanilang hallway and magiging masikip ka agad yung pakiramdam niyan pag meron na kayong tinitingnan sa loob ng closet nyo. So, pwedeng open na lang siya. Total, may pintuan naman sila onto the master bedroom na yan para maitago kung sakaling hindi man ganun kaayos yung pagkakasabit or pagkakakamada ng kanilang mga damit. So, yeah.